Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal na kapatid. Pakibati muna po yung katabi mo. Good morning, sister. Good morning, brother. At pasabi, Happy 16th Anniversary. Happy 16th Anniversary. At ngayon po ay naka-online din po tayo, no? Dahil po yung some of our companions, yung ating mga boss, executives po, they were not able to come. But rest assured, they are with us, especially po through our streaming from the National Shrine of the Sacred Heart. Mga ma, mga sir, mga boss, wherever you are, muli po sa inyo pong lahat, magandang umaga at happy 16th anniversary. Ako po muli si Father Roy Billen. Isa po ako sa mga pare dito sa National Shrine of the Sacred Heart. No? As I've said kanina, sana kayo po hindi naloko o nabudol dito pong tarpaulin pong ito. No? As I've said, hopefully today or tomorrow, we will bring this down para muling mamasdan yung ganda po ng National Shrine of the Sacred Heart. May tanong po ako sa inyo, ngayon pong 16th anniversary po ng inyo pong organisasyon. Sino po dito ang hanggang ngayon hindi memorize ang kanyang cell number? Aminin, meron ba dyan? Hanggang ngayon, hindi pa rin memorize yung cell number niya, no? So, awa naman lahat kayo. Sino po dito ang hanggang ngayon hindi memorize ang cell number ng kanyang jowa? Father, wala nga akong jowa eh. Cell number pa kaya? Pambihira ka naman, Father. Nanakit ka, Father, ng loob eh. Pero alam ninyo, may mga tao po ngayon na halos hirap na hirap mag-memorize ng cell number. It's important, no? At least kahit paano meron kayong isang cell number na memorize for emergency reasons. Halimbawa, minsan may nakilala po ako, buti na lang memorize po niya yung number ng kanyang kapatid dahil siya po ay nawala ng gamit, nagabiyahe po siya. Yung cellphone, yung bag nawala, buti na lang po nakigamit siya sa kanyang nakasama, no? Nakitext po siya. At least po may isang number po siyang alam. Kasi po tayong mga tao, no? Medyo hindi tayo magkaka-age na. Medyo alam kong mas bata kayo sa akin. For most of you, nung time po namin, medyo kailangan natin mag-memorize ng number. Especially po yung mga landline dati. No? Yung mga landline, kailangan memorize mo yung number ng tatawagan mo. Kaya meron kayo mga phone book, no? Yung totoong phone book. Ngayon kasi, everything is saved via your mobile device. Lahat ng nakasave, kung kaya wala ka nang kailangang i-memorize. Ang sarap, ang dali, at ang bilis ng buhay natin. Lahat nasa loob na ng cellphone. Yun nga lang, pag may mangyari sa cellphone, para bang yung buong buhay mo may nangyari. Kasi nasira yung cellphone, lahat ng contacts nawala. Why am I saying this as we reflect on the gospel? As we reflect on our celebration po ngayon pong araw na ito. Alam po ninyo, sa mga Hudyo, when they reach yung 12 years old po nila, when they reach 12 years old, kailangan po, they have at least memorized or read yung tinatawag nilang the 5 books of the Hebrews, which they call yung Torah. Ito po yung makapal na libro po ng mga utos po ni Yahweh. Kung kaya po sa mga Hudyo, alam po nila yung mga utos ni Yahweh kasi they have to memorize it or at least to understand a huge part of it. Bahagi po ng kanilang pong tradisyon at kultura. Ang tawagan nila, ito po yung kanilang rite of passage. When they now can quote and they can explain tungkol po sa kanilang book of Torah, yung kanilang book of laws. Para lang po may idea po kayo. Ang sabi raw po, yung book of Torah, 5 books po yan, lahat-lahat, no? Yan po at least, it is consisted of at least 5,000 verses. 5,000 more or less mga sentences concerning po mga utos po ni Yahweh. At sa mga Hudyo, they have to understand, to know, and yes, even memorize it. Kung kaya nga po ngayong araw, sa Ebanghelyo, the Lord was asked, sige nga, ang sabi sa kanya ng isang eskriba, ano ang pinakamahalagang utos? It was like a challenge kasi sa dinami-dami ng kailangang memorizein at malaman tungkol sa mga batas ng mga Hudyo, alin doon ang pinakamahalaga? And the Lord, siya po ay nag-quote
based sa kanyang memorize. Ang sabi niya, this quote comes from the book of Deuteronomy. Ang sabi niya, "Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." Pero po, kanyang dinugtong doon, ang sabi niya, "You shall love your neighbor as yourself." In a way, dahil nabasa at naunawaan ng Panginoon po yung napakaraming aklat ng mga Hudyo, He was able to pinpoint, ito yung pinaka-importante. Katunayan, ito yung diwa ng 10 utos. Ito po yung diwa ng mga utos ni Yahweh. Alam niyo mga minamahal na kapatid, ito po yung paala sa atin na, in fact, even po si Lord, yung nagtanong sa Kanya nang sabihin, "Lord, tama ka. Wala nang hihigit pang utos kaysa doon sa mahalin mo yung iyong Diyos, higit sa anumang bagay at yung kapwa gaya ng iyong sarili." Nung sabihin niyo nung taong nagtanong kay Jesus, ang sabi ni Jesus sa kanya, "Alam mo, you are not far from the kingdom of heaven." You are not far from the kingdom of heaven. Kasi alam ni Jesus, yung taong ito, hindi lang nag-memorize, naunawaan. Ibang bagay po yun ha. Iba yung memorize mo at alam mo, iba yung naunawaan mo. Iba yung alam ninyo yung mga rules ninyo sa inyong kumpanya, iba yung naunawaan mo at ginagawa mo. Iba yung memorize mo, iba yung alam mo yung dahilan kung bakit may ganong utos. Minsan, may mga rules sa kumpanya na bakit may ganyang utos? Kasi po, kung maunawaan mo, may mga nakaraan, may mga karanasan in the past na nangyari nagkaroon ng issue kung kaya nagkaroon ng kanyang ganyang batas. Iba yung memorize, iba yung nauunawaan. Alam po ninyo, ngayon pong parating pong Kwaresma, ngayon pong Semana Santa. For many of us, halos siguro memorize na ninyo yung ating pong ginagawa pag Semana Santa. Meron diyang mga pabasa, may porosyon, bisita iglesia, meron niyang mga bagay-bagay na ginagawa pag mahal na araw. Lahat yan, taon-taon ginagawa. Memorize na natin. Ang tanong, ito ba'y ating nauunawaan? Iba yung memorize, alam mo yung ginagawa, pero iba yung alam mo at naunawaan mo kung bakit ginagawa. Siguro po, isang simpleng halimbawa sa atin. Many of us here, I'm sure, memorize po yung Our Father. Yung Ama namin, sumasalangit ka. Pero ang tanong po, how many of us understand what it means? Halimbawa, sa Our Father we say, "Hallowed be your name." Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Sambahin ang ngalan mo. Every time merong Mass, yun po yung ating panalangin. Pero ilan sa atin, when you say, sambahin ang ngalan, si Lord ang pinakamahalaga. Minsan may mga tao, ang sinasamba, hindi ang Diyos. Ang sinasamba, pera. Ang sinasamba, yung luho ng katawan. Ang sinasamba, yung jowa. Magkaaway na kami ng mundo, basta kami ng jowa ko, kaming daw ang importante. Mag-away kayo ng pamilya ko, bahala sa buhay nila, basta yung jowa ko, kami ang importante. Pero yung utos ng Diyos, sambahin ang ngalan mo. Ano o pang-ilan sa iyong priority ang Diyos? Kung nauunawaan mong sinasamba mo ang ngalan ng Diyos at ang Diyos, sana alam mo din na tuwing linggo, Diyos ang priority mo. Kasi hindi ba yung sabi ng Diyos, you shall be able to at least honor the day of Sabbath. May isang araw, isang linggo, ialay mo sa akin. Pero minsan, yung isang oras na lang na iyon sa araw ng linggo, hindi natin maibigay sa Diyos. And yet we say, sambahin ang ngalan mo, Lord. And then we also say, sundin ang loob mo. How many of us, ang atin pong prinsipyo, buhay ko to, wala kayong pakialam.
Gagawin ko ang gusto ko at magpapasaya sa akin. Ang masusunod, ang kalooban ko. Hindi ang kalooban ng Diyos. Hindi kung ano ang tama, kung ano ang mabuti. Ang importante, kung ano ang gusto ko. And yet, when we pray the Lord's Prayer, when we pray the Our Father, we keep on saying, Your will be done. At huling-huli, every time we pray the Lord's Prayer, we say, patawarin mo kami, Lord, sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ilan sa atin siguro hanggang ngayon, may bit-bit na sama ng loob sa katrabaho, sa boss. Hanggang ngayon, ang ating sinasabi, hindi ko siya kayang patawarin. And yet we say, Lord, patawarin mo ako gaya ng pagpapatawad ko sa iba. Ilan po sa atin hanggang ngayon, parang hindi maka-move on. Yes, may nahagawa ng hindi maganda sa atin. Napahiya siguro tayo, nasaktan siguro tayo. Pero ito yung time wherein we're being reminded, papatawarin ka ng Diyos, pero maunang magpatawad ka rin muna. Mga minamahal na kapatid, iba yung alam, iba yung nauunawaan. Ang sabi sa pagbasa ngayon pong araw na ito, sana hindi lang alam, hindi mo lang memorize yung utos ng Diyos, kung hindi nauunawaan mo. Sana hindi mo lang memorize yung mga rules ng inyong kumpanya. Sana nauunawaan mo kung bakit may mga ganong rules. Kasi po, ito ay gabay para huwag maabuso, huwag mang-abuso. Ito po ay gaway para po yung ating operasyon sa ating kumpanya ay maging maayos. Ang ating pong relasyon sa bawat isa ay maging pong mabunga. Mga minamahal na kapatid, nawa, hindi lang po manatili sa ating pong isip kung ano yung tama. Nawa, maging klaro at ating naunawaan sa ating puso kung bakit kailangan mong gawin yung tama. And of course, kailangan yung iyong nauunawaang tama, lalabas sa iyong kamay, gagawa ka ng tama at mabuti. Hindi lang po sa isip, kung hindi sa puso at sa kamay. Iba ang na-memorize, no? At iba yung nauunawaan.